Oh, and I love ko rin kay Beyonce. So, aminin mo, di ba, kay Sonjaya. Ano maging talented na ang galing-galing niyang kumanta. Parang ayo din eh. Ang galing-galing nilang kumanta, ang galing-galing nilang umarte. Pwede bang lilahat nyo na? Parang ganun. Pwede bang favorite din kami ni Lord, hindi lang yung kayo? Tapos parang sabi ko, they are not letting me out. What do I do? Tapos sabi niya, if you get a chance, run. Tapos yung mga staff na guys, they ran after me. They grabbed me. Inano ako sa floor. What? Pero with Park Hyung-sik kasi, nakakagwapo yung bait niya. Oo, gagi, parang maganda yung pagpapalaki ng magulang. Paano yung perfect? Pinuntahan niya ako sa dressing room. Yun na nga parang ganon. Si Kyung-soo tsaka si Im Shi-wan, pangarap ko talaga magkatrabaho sa together. Yes. Parang wala nang script, mata-mata lang. Diba? Diba? You let them choose first and then you choose kung ano yung matira. Parang ganon. Pero kasi, hindi naman ako, lead role naman ako dun sa Think, talk, tea. Hello everyone! Mabuhay! This is Karen Kim and welcome sa isa na namang pasabog na episode ng ating talk show na Think, Talk, Tea. And today, kasama natin ang... excited talaga ako dito kasi parang feeling ko ang dami talagang ma-reveal ng revelations, ganyan. Kasama tayo ng most prominent Southeast Asian actress in Korea. Napapanood natin siya sa mga K-dramas, K-films, Korean variety shows, and of course, vlogs. She has a master's degree in theater directing in the most prestigious arts university in Korea, Hanyejong or K-Arts. And she's an actress, teacher, and a very, very, very good friend of mine. Let's all welcome Miss Cherish Maningat! 안녕하세요. Cherish입니다. Kamusta po? Ako po si Cherish. So glad to be here. Finally. Yes, finally! Oh my gosh! Kailan ka ulit nag-uwi ng Pinas? Before pandemic. Grabe, no? May nagbago ba sa Pinas? Parang, siguro nanibago lang din ako dun sa weather. Pero parang same lang naman. Same lang. Tsaka yung warmth ng Philippines. Parang, ito pala talaga yung hinahanap-hanap ko. Yung coldness ng Korea, iniwan ko muna. So, yun. I'm so glad to be here. So happy to have you on our show. Yes. Oh my gosh. Isang episode pala napapanood ko. Oh my gosh. Pero alam mo, papansin mo ba, every time we do something together, lagi siyang pasabog. Oh my gosh. Right? Do you remember when we did that interview on my vlog na sobrang millions of views? Oo nga diba? Hindi ko in-expect na magiging ganun siya. Well, kung kayo po ay napanood nyo na si Cherish sa aming mga vlogs or even on her vlogs, ito mas in-depth. Kasi kala nyo kilala nyo na siya, pero hindi pa pala. So bago ang lahat, I'm sure a lot of people want to know how you started living in Korea. Paano ka nakapunta ng Korea at ilang taon, kwento mo yung mga process niyan. Okay, sige. Pero kasi part ka din nito eh. Ay, hala. Nadamay ako. Nahimik ako dito. Kasi nung 15 years old ka. Wala. Saksakin kita. Hindi. No, kasi because when we were still studying sa college, sa UST, doon na nag-start yung parang I love listening to K-pop music, like K-pop songs. I started from, listening to Dongbang Shingi. Yeah, shout out, Cassiopeia. Oh, yes, yan. And so, parang dun ako na-open yung eyes ko na, meron palang ganito. May Korea pala. Tapos, which was funny because during the time that you were a fan of Dongbang Shingi, I was like an active member of the fan. I didn't even know na fan ka nun. Nag-start lang siya kasi yung friend ko, super si fan. Ria to, no? October 23. Yes. Shout out Ria. Super fan siya ni Seven. Yes. Tapos parang in-introduce niya ako na, do you wanna listen to this song? It's called Tonight. So, tapos nung narinig ko na siya, yung tumulo na lang yung luha mo na, this is so good. Di ko maintindihan. Seven ba? No, Dongbang Shingi's Tonight. Okay. So sobrang, parang dun ako nag-start na, this is so good. And then, at the same time, syempre, di ba, may mga Korean novelas na pinapalabas sa Philippines. So, parang, for me, I want to be an actor. Pero, in the Philippines, parang, hindi ko siya, parang, I think, tinupi ko yung dream na yon kasi it's so hard to, parang,
do it here. It's Like, actually much easier, honestly, here. Magteatro. Yeah. Parang hindi ako nakapasa ng mga audition dito eh. Parang ako yung ako yung oddball. Yun. Kasi hindi rin ako hindi rin ako yung ma-emotion na yon. So, parang feeling ko, mas swak sa akin yung acting style sa Korea. So, I said na parang siguro, why not pursue yung love ko, which is acting, theater. Pero yon. So, naghanap ako ng scholarship and then, nakapasa ako dun sa art school where I graduated. And hindi lang to basta-basta art school. Like, this is the Juilliard ba yun sa New York? Something. Yan, parang ganon. This is the rurok or Berkeley. Kunwari lang. It is the rurok ng tagumpay sa arts. Like, super hard makapasok dito for, like, hindi ko ma-explain kasi. It's like harder to get there than like UP Ateneo. Matindi yung competition. Grabe. Like, may nag-audition doon 3,000 for acting. Ilan na po? For one. Per 3,000 versus one. Yes. So, isa lang yung natatanggap in every 3,000 people. Yeah. For special. Natanggap ka? Yun. So, baka din no? Thank you, Lord. Yun. Yan talaga mga laking sa Barte. Kaya yung mga yung iha-hustle natin to. Kasi sumasakay tayo ng jeep, dumadaan tayo ng public wet and dry market, diba? The canal, yes. Ikaw lang yun, kasi tapat lang yung school, hindi ako nag-jeep eh. Ay, wow. Naglalakad lang ako, diba? Wait, before everything else, kasi magkababata ka, but magkababata talaga kami ni Cherish. Sige, aminin mo. Mamaya, pag-usapan natin yun. Like, literally, I'm so proud to say I'm your first director in your life. Yes! Siya yung unang nagsabi sa akin na, ano ang bubog mo? Wow! Wait! So, parang ako, anong bubog na? Anong ibububog natin? So, 50 years old ka lang? Anong bubog ko? Tapos, inisip ko, ano ba yung mga naging crush ko nung mga Tapos, doon na lang ako kumuha ng bubog. Nanay yung role ko. So, parang ako, ay, te. Na yun pala, yun na yung nag-start na yung mga nanay roles ko. Oo nga, first role ko nanay. Oh my God. Dahil ako binigyan ko ng nanay role, no? Sira ulo rin ako yes. no? Oo nga no? Ba't ako ganun? Di ko rin alam eh. Pero nabubugan nga ako. Kaya na nga. Tinatapik na. Sige na. May araw ka rin! Grabe tayo nun. Oo. Alam mo, looking back, pag may nakita ko mga batang susuntukin ko, bakit sila ganyan? Pero ang lala natin, no? Medyo. Pero mamaya tayo pag-uusapan yan. Balik tayo sa Korea. Rewind. Okay, so but you know how crazy our lives are. But anyway, so nakapasok ko na ng Korea and you've been there since 2006. 19 years. Yes. Kung may nagkaanak ka nun, college na. Ay, oo. Oh my God. Oh, yeah. Nandiri. Hindi naman diri talaga. Pero yun nga, ang tagal ko na. Pero tsaka ikaw yung masasabi ko na kasi, of course, like with the rise of Hallyu and whatever, so many people started working, studying, living there because fans sila ng K-drama or K-pop. Yeah. But I would say that you're the most OG of all OGs na pumunta ng Korea because of Hallyu, because of your love for Korean entertainment. Yeah, tapos dumating ako doon, halos wala pang foreigners. Wala talaga noon. Oo. 2006? Like Hongdae, wala kang makikitang foreigner. Na parang ako lang naglalakad doon na, tapos pag nagko-Korean ako, parang sila magaling ka mag-Korean. Yes. Parang, yes. Pero ngayon kasi marami na. Yeah. So, yan. And I think the reason why also you had all of these acting opportunities was because when you were starting out in the industry, konti pa lang yung mga artista na foreigners. Yeah. Or may capacity to act. Kasi madaling maging foreigner. Madaling magsalita ng Korean. Ay, sorry. Wala naman siyang choice doon. kasi doon na siya pinanganak. I mean, madaling maging Korean. Okay. Ay, hindi. Ano? Wait. Sorry. Gagi, hindi. Wait. Nakakatawa. So, wait. Okay. Maraming foreigners sa Korea. Yes. Pero konti lang ang foreigners sa Korea na kayang umarte ng kasi katulad mo, na kasi husay mo. Thank you naman. Sino first director mo? Korean Kim. Yay! So anyway, nung mga bago-bago kan 2006, kwento mo naman yung buhay mo. Ano yung mga parang mga culture shocks for you? Ganyan. Okay. Pinakaunang culture shock sa akin is yung Kushiwon. Doon ka tumira? Kushiwon? Kasi before kasi kami mag-start nung talagang program namin, kailangan namin mag-aral ng Korean language. Kasi no read, no write. Parang ganun. So for, okay.
So for 5 months, I have to pass yung level 2 ng Korean. In 5 months? In 5 months. So, syempre, hindi pa kami formally nasa school. So, hindi pa kami pwede magstay sa dormitory. So, nilagay nila muna kami sa isang Goshewon. So, Goshewon po is, paki-explain. Para siyang room na dumipa ka, yun na yung room mo. So, parang dun ka, yun na yung ano mo, yun na yung life mo. Parang ganun. So, pero syempre, parang kasya lang isang kama, no? Isang kama, tsaka may konti ka lang gagalawan dito. May table. Yun. So, tapos parang, yung shared yung CR, shared everything. Yes. So parang, syempre from living with your family na kahit naman hindi naman ganun kalaki lang yung bahay namin. So parang hindi ko, medyo yun yung nagulat ako na parang, ito pa yung magiging life ko dito. Kakayanin ko kaya to. At 21. Kasi 21 lang ako nun eh. So parang, ganon. And then, at the same time, yung food din, kasi syempre yung kimchi, hindi pa rin naman tayo sanay talagang kumain ng kimchi. Hindi pa ganun kalaki ang Korean restaurants here. here. So parang wala akong choice kasi yun lang kakainin ko. So I think for the first, para puro McDonald's na yung kinakain ko. Kasi nahihirapan ako. Yun. So parang, tas you cannot speak the language. So parang ang kasama mo lang, talagang pwede mo lang, like you can only depend on the people who came with me sa program na yun. So ilan yung ang mga kasabi mo scholars mga Pinoy kami. doon? Isa lang, pero nag-quit din siya. Nahirapan din siya eh. Mas matanda pa nga siya sa akin eh. So, yun. Ikaw nilaban mo talaga? Nilaban Lenny ko talaga to. Sobrang hindi talaga siya easy. Kasi almost every night, parang umiiyak din ako no, na parang syempre hindi ka sanay eh, na you're away from your family. Tapos yung loneliness, yun. So parang feeling ko, it also made me stronger na talagang, sige, pangatawan na natin correct. to. Oh my God. That's such as a bar to... Very. Sinabi rin ng tatay ko sa akin yan eh. Diba? Di ba ginusto mo yan? Sinabi niya sa akin. Sino ba yung sabi maging director ka? Di ba ginusto mo yan? Okay. Exactly. So parang yun, inano ko na lang din yung sarili ko na ginusto ko to eh. Yeah. Kasi alam ko ito yung passion ko. So sige, pangatawanan natin tong decision na to. And also, I just wanted to clarify to all of our viewers na this is 2006. So, hindi siya yung parang Korea now. Hindi siya pa ganun ka-open sa foreigners. Konti lang nga yung mga foreigners that time. So, hindi siya yung tipo ngayong Korea na parang very welcoming sa foreigners that time. Yeah. It was really much, much harder to navigate living in the city. That's true. And at the same time, parang ngayon kasi, marami ka ng ideas na makukuha na ano yung ginawa ng mga tao na nauna sa'yo. But for us, kami yung parang hamster. Oo, na parang... You paved the way. Exactly. Tsaka even sa school namin, yung scholarship program namin, pang third batch pa lang ako. So it was relatively very new. Right. Pero feeling ko, yun din yung nag-push sa akin to learn the language like faster and talagang maka-adapt kasi wala mag-a-adjust sa akin. Parang kasi ngayon parang you're a foreigner, okay, we're gonna speak English to you and all that. Ako talaga yung dapat gumawa lahat nun. So yun, I think nakatulong siya to shape me din na maging mas independent and alam mo yun na yan. To be who you are, basically. To be who I am, yeah. And then when you were in Hanyejong or K-Arts, ano yung full ng Hanyejong? Hangguk Yesul Chunghabakyo. I-translate mo. Korean, Chunghab is like all together, parang ganun. Institute, tas Hangguk Yesul Chunghab Hakyo is school. So parang, yan, Korean Art Institute. School. Ang labo. Saka ang sobrang pag nakita ko ng magaling umarte na artista, sinecheck ko, saan to graduate? Ay, K-Arts. Yun. Sino yung mga graduate ng K-Arts? Kim Go-eun. Kim Go-eun, si Chong So-min. Si Parasite. Parasite Girl. Parasite Girl. Wait sino nga ba yung Parasite Girl? Park So-dam. Diba? Hindi ko na kasi siya naabutan eh. Okay. Pero, sino yung mga naabutan mo? Naabutan ko pa Pasikun. Pasukun? Pak Chongmin. I I think naabutan mo siya. Pak Chongmin. Yung kasama kayo ni Jisoo dun sa parang zombie na ano nila. Marami kasi akong hindi nakita. Pero sa Jong So-min nakita ko na nag-greet sa akin kasi hube siya. Oh my God, hube mo siya? Oo, diba? Annyeonghaseyo 선배님. Yung gano'n talaga sa hallway na parang kami. As in? Ganun, Si Kim Go, hindi ko na siya nakita eh. Kasi mas late na sila pumasok. Si Isangi. Isangi, si tagito, Hijun 선배님, si Ihijun 선배님. Maraming mga like kilala pa ba siya ngayon si Taegukki?
Hinalim yun. Medyo matanda na kasi siya. So yun, may mga veteran din na yung namatay na si Lee Sung-gyun ba siya? Kim Sung-gyun ba siya? Lee Sung-gyun. Yeah. So, Han Ye-jong pala siya. Han Ye-jong yun. Oo. Si Martin. Pero anong feeling dun sa, syempre yung mga tao hindi alam na taga Han Ye-jong ka, di ba? Alam lang nila artista ka. So anong feeling na pumapasok ka sa school kasi alam ko na kwento mo sa akin to like umiiyak ka kasi hindi mo, ang lessons are in Korean. Oh, yes. So, kasi yung school namin, dahil hindi naman siya katulad ng mga Korean University na meron silang mga classes in English. Yung sa amin talaga, purely Korean. Kasi syempre, art lang naman talaga yung focus namin. So, para kang preschooler na sinabak sa masters. Ganong pegte. Kasi I have to do reviews and mga ng books in Korean. Paano? Paano mo nagawa nga? Iyak. Translate. Meron ako yung translator na, alam mo yung dictionary. I-dictionary ko yun, te. Talagang all-nighter to, te. Paano? Pero yung sulat ko na, bala kayo dyan, i-Englishin ko to. Pero yung para maintindihan ko kung ano yung binabasa ko. Tsaka syempre, I have to read scripts. Kasi theater, major ako eh. So yun, lahat yun, parang, paano ko to iintindihan? So yun, medyo bumilis yung, pick up ko din. Because kasi parang, of that. I think 1 year lang, sobrang fluent ka na eh. Medyo. Kailangan talaga eh. Mga 2 years, fluent ka na talaga. Oo. Grabe. Talagang, I have to, tas magdedirect pa ako, so I have to talk to the actor, di ba? Yeah. Alam nga namang, di kayo. Alam nga namang kanila yung gawin ko, di ba? Wag mo ako ginajudge, ganyan ako magsalita. Ay, hindi. Pero hindi nga. Magdedirect kasi ako ng actor ko. Paano ko bububugan? Tatapikin ko din. Tatapikin ko din. May araw ka din. Gaganon din siya. Hindi naman ganon, di ba? Kasi may iba naman yung acting style namin. Totoo. So yun. So yung bubog na yun, kailangan i-explain ko din siya fluently. Kasi paano na niya i-portray yung role kung hindi niya alam, 'di ba? Kung hindi ko ma-explain sa kanya. Pero naman as a foreigner, did they treat you fairly? You can be honest in school. Siguro siguro 95%, yes. Yeah. Pero meron pa rin yung mga nagsa-stand out na parang they gave you a hard time. Hindi ko alam kung dahil inggit. Hindi. Dahil inggit siguro. Kasi ba't na inggit? Nakakamatay ang inggit. Kasi medyo. Hindi ko rin maintindihan kasi foreigner ako, hindi naman ako Korean, di ba? Kung magko-compete kayo na lang kasi hindi naman ako sama dyan. Adjunct lang naman ako kung sakali, di ba? Pero meron kasi like for example, we have to learn, kasi nga dahil art university siya, pati yung traditional arts, traditional music, like ganun. Nag-aral kami ng 1 semester of that. Yung mga nila, yung mga ganon, tsaka konting dance, mga ganon. So, lahat yun, inaral namin. Meron akong isang parang classmate na, pero kasi masters na ako eh. Pero kailangan ko lang mag-take ng extra credits, ganon. Parang kunwari, there is a beat na kailangan naming matutunan, kakantahin namin with arirang. Kunwari, ganon. Yung girl, sinabi niya, yung, kunwari, beat number 1 yung kailangan kong aralin. Beat number 3 yung sinabi niya. So ako, for the whole week, tinatry kong i-beat yung beat na to with the song. Na parang, I can't. Ganun ba ako ka pakchi and umchi? Hindi naman ako hindi naman ako wala sa beat or sa Sobrang hirap. Kasi may palpio, may presentation kami the next week, diba? Hindi ko. Tapos nung nakita ko, wait lang, ibang beat. Parang may naliling sinabi sa'yo, parang binuli ka. Hindi naman niya, hindi siya, kasi alam naman sila pag nagbully, hindi naman, diba, parang, may lang, lang, under the table na bullying siguro. Parang, ba tawag dyan? Pero parang, kumbaga, minali ka kasi ayaw niya. So, inisip ko na lang sana hindi totoo yung kutob ko. Kasi siya tama yung beat niya eh. Hindi, yan. So, ako tinama ko na lang yung beat ko. Pag kinutuban ka yun na yun. Medj. Ayun. Na yun. So, yun. May isang ganun lang. So, mga 1% lang naman siya. Usually naman, mabait naman sila. Pero yung mga, hindi lang sa school, like outside. Kasi syempre nga, 2006, hindi pa rin ganun kadami yung mga Koreans. Okay. Like for Southeast Asians there, diba? Especially. Siguro iba kapag like white people, the way that, I wouldn't, like, can you tell us about that? So, actually, while I was still studying, nag-perform din ako professionally sa isang, parang Australian na... Basa. Yung parang yung animal? Yes. So, for first 6 months, nagtutour kami and all that. So, parang nakita ko lang yung soil. Anong tawag doon? Yung... Cast? May caste system medyo may ganun, na parang ako yung nasa bottom line. Wow! As the
Southeast Asia. Kasi syempre parang nauna yung British, yung Australian, tapos yung Korean, and then me. No. Sa treatment. Tapos kunwari, medyo mag-demand lang ako ng konti, tawag na sa akin princess. Medyo Oo, medyo ganun. So, medyo may ganun ding bullying na ano. Like, for example, sumakit yung leeg ni ate girl na puti. Ganun. Parang sila lahat, are you okay? Ganto, ganyan. Tapos ako, nasiko sa mata. Nasiko sa mata habang nagpe-perform. Ay, nagpa-practice. Ganun. Na parang, syempre, mata yun, diba? Na parang ako, please help me. Na parang, it's so painful. Tinawag na akong princess, Ay. Yun, may ganun. So hindi siya madali. And then hindi rin siya a perfect world. Kasi some people might assume na parang, her life there is easy. Nakakuha siya ng mga racket agad. Kasi ang daming taong gusto mag-artista sa Korea, ha? Lahat na natatanong ko, lahat ng lumalapit sa akin, paano po maging artista sa Korea? Sure ka ba? Kung alam lang nila yung hinasel ko sa Korea para lang, alam mo yun, talagang tears, blood, sweat, ganun talaga. Like for example, after that, I was in a Korean theater group na for like siguro best of like 3 years siguro. And because I speak Korean, sometimes feeling ko nakakalimutan nila na ako lang yung only foreigner doon. So syempre di mo may theater culture na hindi ko alam. Yes. Kasi nag-perform lang naman ako with foreigners din. Right. So like for example, hindi ko alam na yung mga sambenim pala, dapat kapag papasok ka ng dressing room, hindi ka mauuna. Dapat pala, sila pa uunahin mo sila na sambenim, ganong peg. Diyos sila doon, Diyos. Pero yun yung dating culture. Sambenim po is senior. Senior po ang sorry. Medyo na yan. Pakiyan na lang. Sambenim yung, kumbaga, mas nauna sa trabaho, nauna sa school. Senior mo. Senior mo. Yes, senior mo. So, syempre may mga senior na super talagang senior. Veterano. Oo. Na, syempre, dun sa dati naming free lang, na pag pumasok ka ng if you choose to sit on this parang dresser, yan, parang ganon. Yun. Tapos parang yung mga tao, yung reaction nila nung parang pumasok ako, tapos parang, okay, umupo na lang akong ganon doon sa isang dresser. Naloka sila. May ganon na parang pin drop. May ganon. May gas. So parang ako, what's happening? Tapos yun na, narinig ko na medyo nagparinig na yung sambenim na tapos yung mga iba, sinabihan na ako na next time, kapag wag ganon, pauunahin parang mo sila. Parang manners for them kasi. Oo, na parang you let them choose first and then you choose kung ano yung matira. Parang ganon. Pero kasi, hindi naman ako, lead role naman ako dun sa lead role ako dun sa musical, te. So parang feeling ko, sorry, relax. So yun. Ito yung musical mo, yung Kineme. We'll talk more about that. Kasi, as in, lead role siya sa musical. Lead role ito naman eme na parang, like lead role ka. We'll talk more about that and when we return. Hi everyone! If you are enjoying this conversation, please make sure to subscribe to this channel, like this video, and leave a comment below so we can know your thoughts and feelings about our topic. Thank you! Alright, so natapos tayo sa kinakwento mo na you had a musical. And I clearly remember that kasi nung nagko-Korean ako nung time na mag-musical ka eh. Tapos, ano yung experiences mo doon nung nag-musical ka? So actually, sabihin naman natin na hindi naman lahat masama. Talagang super, super, best time of my life. Kasi I was doing what I really love to do, diba? Pero syempre, kasi meron ding cultural differences talaga when, like, sa theater culture. So medyo, kinailangan kong mag-adjust ng bongga kasi mahirap. Syempre hindi naman din ako sanay dun sa ganong culture. But I think even if you were in the Philippines, you would have been exposed to the theater kasi hindi ka naman nag-theater dito eh. Hindi. So kumbaga kung ano man, actually hindi mo alam ang theater culture dito if you think about it. So we don't know if it's the same but probably not because of the, I guess, culture din kasi sa Korea yung talagang pag sonbe ka or pag senior ka, kahit hindi in theater, but like in general, their seniority hierarchy is really hardcore. I think during that time, kasi ngayon ang laki na ng difference eh. Lalo na nung medyo younger na yung crowd, like Gen Z and all that. Parang ngayon, medyo mas lax na. Okay. Mas chill na. Okay. Hindi katulad before.
Kasi ngayon parang nag-a-adjust na yung mga Sunbeam. Which is great. Which is good. Great. Ibig sabihin, may character development, yung society. Yes, it's about time na rin. Pero kasi nga, yung experience ko, dahil super bata rin naman ako na nag-start mag-work eh, 'di ba? Parang hindi rin naman matanda na yun, 'di ba? Correct. So parang yung time na yun, syempre, yun nga, 'di ba, yung sa mga Sunbeam, like how you treat them and all that. Tapos dahil nga I try my best na ako yung mag-adjust, tawag dito, ako yung mag-blend in. Sometimes nakakalimutan nila na foreigner ako. Na parang ang dami nilang, bakit hindi mo alam yan? Given na yan. Yung ganon. Tapos parang na-realize lang nila, parang 2 years after na. Kasi 2 years kami nag-tour eh. So nag-season 1 siya and season 2 of the same musical. So we toured all over Korea. Pero yun nga, parang later part na sala naging, ayaw nga pala, foreigner nga pala to. Na parang it's too late. Na-trauma na ako. Na-trauma na ako, nanginginig na ako. Alam mo yung ganun. Pero yun, feeling ko, iniisip ko na lang na magandang ano din siya sa akin for resilience and all that. That's why a lot of people, like, especially when you blew up nung mga pandemic, that people found out, di ba? After interview, you were featured on a lot of like mga GMA, ganyan. Ang iniisip lang nila, okay, para ang swerte niya, nakapag, siya, artista, ang dami niyang mga kasamang actors, like ko siya nakikita sa K-drama or K-movie, ganyan. But hindi nila alam yung backstory niya. Let's go back to 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yung mga pinagdaanan mo doon. Gosh. Sabi mo nga yung kasabayan mo, nag-quit na eh. Yeah. Like wala pa siyang 1 semester. Ano naman siya, dance major. Naman sa major. Pero hindi niya rin kinaya. Siguro yung hirap din talaga kasi you have to adjust to everything eh. Language pa lang, culture ng school mo, and all that. So sobrang laking pressure. Na, ano ba yung for you mga pros of being a foreigner in Korea that time or even now? That time, cute ka kasi ikaw lang yung parang ikaw yung laging nasilat yung eyes ng mga tao na parang para ka unicorn na parang you're here. Kapasa ka dito? Sa Hanyejeong? Yung parang ganun. Ano yung kaya mong i-give? Pero alam mo, syempre yung ibang tao, parang may judgment din na parang sige nga, ano yung kaya mong ipakita. Pakita mo nga yan. Ganun. But there's only one professor who believed in me. Sa sobrang sikat niya na director, meron na siyang sarili niyang production company? Union Son Theater Festival. Ganun siyang peg. Ngayon? Yung nung wow. namatay na kasi siya eh. So siya yung advisor ko sa school. Pero alam mo kung yung sinabi niyo dun sa mga master's degree na classmate ko. Kasi konti lang naman kami, parang wala pa kaming 10. Tas lahat sila matatanda sa akin. Ako lang yung parang 20s. Sila lahat parang nasa 30s. Ganon. Kasi master's na eh, diba? Yun, Tapos parang sabi niya, this girl knows something. To everyone without me. Kasi kakatapos lang nung directing performance ko. Grabe, naiyak talaga ako kasi parang sinabi niyo yun in front of everyone when I was doubting myself na bakit nga ba ako nandito? Iniyak ako. Ako rin eh. Yun, na parang there's something that she knows that you don't know. Na parang, he believed in me. Tapos kinuha siya ni Lord. Kailan siya agad? Nagka-cancer siya. After agad nun? Matagal na siya namatay? Oo. Parang nasa school pa ako, namatay na siya. Oo. Grabe, iyak ko na. Alam mo yung lumuhod. Na talagang, humahagulgul ako sa harap ng lamay niya. Anong pangalan nito ni Sir? Yun Young Son. Sanseng-nim. Yun Young Son, Sanseng-nim. Shoutout sa'yo sa heaven. Yes, amen. Yeah. But you know what they say, narinig ko to kay Alora, sabi niya, you just need one person to believe in you and you're gonna fly. Siya yun sa akin. Ay, wait. Yeah. Kasi sometimes, for a lot of times, we really don't, I say this a lot, but a lot of times we really don't see our light. We don't see how amazing, how brilliant we are because of the lies that we've told ourselves all our lives. And we're like the best and worst critic of ourselves. Exactly. Tissue. Pero, meron ako. Ready ako dito sa may ilalim. Bakit lagi episode kung may nagtitissue? Bakit? Anong meron? Grabe ka, te. Hindi, pero actually, first time ko siyang sinabi itong mga bagay na to sa buhay. Right. Na I don't think I can be that comfy with the interview na, na. Kasi, syempre, di ba, yung mga tao, of course, they see na
kung ano lang nakikita nila, yung what they see Yeah. on the screen, diba? Yeah. Pero yung nangyari behind that is actually mas malalim. Para Yeah. siyang iceberg. For Na reals. ito lang yung nakikita mong pretty, pero yung ang lalim nito, Yeah. ng pinanggalingan nito. Yes. I'm not saying this because I want to discourage people, but I just want to tell the stories kasi they need to know the reality of what's happening, of living abroad or just living in Korea in general, na hindi siya walk in the park. Pero it's worth it. Yeah. That's why I stayed for... It's worth it if you're willing to have that grit, to Yes. have that fighting power. But unfortunately, not everyone has that courage to live the life that they want. Yes. And it can happen in any country or even in the Philippines, 'di ba? Parang hindi naman kasama dun lagi yung dahil ibang country. Pero feeling ko like yung yung Korea lang na experience ko, hindi siya negative. Kumbaga, it really helped me grow Yeah. a lot. Yeah. And parang God planted you there. Yes, Definitely. I believe so with all my heart. Kasi parang feeling ko when I was still, studying and all that, na parang, Lord, I'm wired to be like this, na I want to act and all that. Pero yung environment ko, it's not possible. You mean here in the Philippines? In the Philippines, oo. And then, But that's also something that you've been telling yourself. I mean, that's a lie that also you've told yourself. It's not true at all. That's a good angle too. It's not true at all. It's much, much easier to be an artista here. Take it from me. Yung ganitong itsura? Yeah. PBB ka. Oh, may PBB na ba nan? Ano ba yun? Wala pa. May PBB na noon. Hello. 2006, nanalo na nun si Kim Chu. Or hindi, 2007 si Kim Chu. Nanalo na nun si Commander Nena. Yung soldier. Yeah. Right. Pero ibig sabihin, kumbaga hindi, kasi sa Korea, sobrang hirap talaga. Yun yung hindi naintindihan ng mga tao. Sobrang hirap talaga. The competition in Korea, maging idol, maging celebrity, maging politician, maging businessman, Maging foreigner. maging foreigner. Kaya nga nagsasabi sa akin, ba't hindi ka maging director sa Korea? Tantado ka ba? Ako nga Oh my God! Ako nga director din naman ako, hindi ako nagpa-practice. Kasi it's so hard. Diba? I tried once, pero like, hirap. Oo. Grabe. I mean, we're not judging. It's just the... It is what it the is. culture Exactly. Kasi syempre sila muna din. Of diba? course, Sila syempre. muna Kahit naman din. tayo sa Pilipinas, Tayo prayo mo naman yung mga Pinoy, Oo diba? So, naman. bigyan natin sa kanila yan. Pero parang, I guess parang, when you're saying na mahirap maging artista for you here, I just want you to know it's not true at all. These are okay. lies that you've told yourself growing Okay, up. siguro kasi parang it was like parang punch in the moon, ganong peg na. Siyempre, nung araw, di ba, taga Sabarte ka, taga Novaliches ka, Oo. maisip mo ba talaga na, lalabas ba ako sa Itbulaga? Yung mga Oo. ganun, hindi mo talaga maisip na makakapasa ka sa mga Star Circle Quest, Oo. ganyan, di ba? Pero sobrang bata pa lang ako. I can feel it already. Na dream ko na talaga siya na nagtatanong ako, alam naman tayo, the Novaliches represent, so walang pang trumpets, di ba? So parang ako, pwede ba ako mag-trumpets? Tapos parang sabi niya, wala tayong pera. Okay. Hindi, Tara, tsaka doon na papunta na lang. tayo dyan. Kasi nga, hindi nila alam, di ba? Magkababata nga tayo. So, kamusta naman yung Sabarte. childhood mo? Kasi nga, syempre, alam ko talaga nung bata pa lang mahilig ka ng pareho Oo. naman tayo eh. Kasi nga, di ba, Oo. bata pa lang din naman ako nasa arts. Kaya nga, ako first director mo at first actress din kita. One of the first actresses. Pero, parang, alam mo si Cherish nung araw, ang tawag sa kanya dito, tambourine. Gago kasi, tinanong, ano mga instruments nyo? Gitara, ganyan. Ikaw, ako tambourine. Tapos nagka-tambourine siya ng Magtatamborin ganyan. naman talaga kasi ako sa church namin. Wala naman kami Grabe sinasabi. sila, no judgment. Wala naman ginad. Sinabi na naman si tambourine ka. Diba? Yun, pero hindi. Kumakanta na talaga siya, sumasayaw ka na, at umaarte ka. Like, all-rounder ka eh. Medyo. Diba? All-rounder ka talaga ever since. Oo. Kaya lang, hindi lang talaga, kumbaga, hindi ka lang nagdidirect nung, hindi, ikaw yung, Oo. ikaw talaga yung para, Cherish, gawin mo to. Ayun, ganon True, ka, true. diba? Ganon. Tsaka kasi, for me kasi, kaya din ako nag-pursue ng directing. Actually, syempre, first love ko acting. Yeah. Pero parang feeling ko kasi, to be able to see yung different angles ng theater, ng acting, ng lahat. Parang I want to learn everything. Yeah, that's so true. parang ito na yung opportunity ko. So I'll just grab what I can, 'di ba? Like yung yung lahat, 'di ba? Kaya kong gawin lahat. So yun. Pero syempre yung heart ko nandun pa rin, nag-beat pa rin siya sa acting. And Yes. yung mga opportunities din naman na dumating sa akin na una hindi ko hinanap, talagang it landed on me. So alam ko talaga si Lord talaga yung naglagay sa akin dun sa path na yun. It was for
you. It was for you. It was. It was for you. And but yeah, how was your childhood? How was it growing up in Tabarte, in Novaliches? Kasi nga, syempre, where are you from? I'm from Seoul. Tantado, taga Silito. Diba? Oo, yung malapit sa Almar. Yung sa likod ng Maligaya. Paglampas mo ng North Olympus. Yes, tapos may tricycle ka, may jeep. In fairness naman, meron kaming yung paradahan ng jeep. Doon Ay, Gagi, nakapunta ka na ba sa Barte recently? Pumunta ako 2 Sundays ago. Grabe! As in, sobrang na siya. Parang, di ba, syempre kami bungad lang na sa Barte, di ba? Oo. Pero pumunta ako nilampasan ko yung North Olympus. Oo. As in, talaga may mall, ganun. Talaga? As in, iba na siya. Siguro 15 years ago na yung last ko. Pero nung bata kasi talaga kami, kwento mo kung paano. Doon ako talaga lumaki. So parang, may kukwento ko dun? Ano yung kabataan mo, Sira? Ano kabataan ko? Nag-enjoy ka ba sa school? Ganyan. Pero actually, naalala mo ba yung first time tayong naging parang nag-cross ng paths? Kasi grade binigyan 1? mo ako ng butterfinger. Siyempre, hindi ko na naalala yun. Noong Valentine's Day. Bakit ako namimigay ng chocolate? Hindi ko rin alam. Syempre ako naman, di naman kami mayaman. So yung butterfinger, first time ko siya nakita, hindi naman siya Hershey's, butterfinger siya talaga eh. So, bakit ako namimigay ng chocolate? Hindi ko alam, Valentine's Day. Tapos sabi mo, hey, parang ganon. Anong grade 1? Grade 1. Parang, Happy Valentine's Day na parang ako, for me, parang ganon. So I felt so like loved and special. Sasabihin ko sana yung pangalan mo sana. Wag. Ay, friend ako ni Kring Kim. Ni Kring Kim. So, mahaba kasi ng mahaba yung totoong pangalan. mahaba yung totoong pangalan. Hindi ka kasya sa sa blocks ng Pero alam mo, to be fair sa amin, ang dami kasi ng estudyante sa school natin. Ang dami talaga estudyante. Like, per class, siguro per batch, mga 7 sections. Oo. Tapos, per section, mga like 50, 40 plus. Diba? Sobrang dami. Pero bida-bida talaga tayo ever since. Sobrang bida-bida natin. Pero ikaw, bida-bida. Hindi pa naman ako Oy, bida-bida ka, feeling ka, ha? Grade 3 na ako nagbida-bida, Feeling ka, bida-bida rin ikaw mula bata grade ka. 1? Oo, kaya nga kasama tayo sa dance troupe nila Renan eh. Ay, oo nga. Diba, sumayaw tayo ng Christmas party. Shout out to Renan Urquiza from Canada. Pero diba? Yeah, oo. Medyo, pero hindi, feeling ko kasi yung love ko na nga for the arts, from at a young age, parang nandun na siya talaga. Talaga ever since. Na tinatry mo isuppress kasi wala kaming pang chatro-chatro. Oo. Pero, kahit naman sino tayo nung araw, kahit naman ako gusto kong sumayaw before, diba? I was a dancer. Yes po, I was a dancer. oo, cheerleader na, cheer captain. Siya yung Baka captain naman. namin dati. Pero nga hindi mo talaga ako mapag-TikTok challenge. Pass talaga. Oo. As in, mahilala. Pero yung mga Britney, mga ganon, sa corridor namin siya yung laging nandun nagsasayaw. Kabisado niya lahat ng dance ng NSYNC, Backstreet Boys. Spice Girls. Nare-reveal ko yata yung Age. Grade 1 ka nun. Grade 1 ka lang nun. Hindi pa ako pinapanganak ng time grade na yun. Grade 1 lang siya nun. Hindi kasi ilang years old ba ako? 5 years ako. 5 years older ka sa akin. oo. Correct. Pero magkaklase tayo ng grade 1. Correct. Tsaka wait. Sobrang buraot ko nung high school, no? Ito na. Ni-reveal. Hindi. Pero kasi, ikaw yung laging may tinidor. Na nagra-round siya, 'di ba? 7 sections nga tayo. Oh. So parang during recess time, lahat ng nag-rounds ka na dun sa floor namin. Per section. Tapos meron lang siyang tinidor, busog na siya. Ganon siya kaburaot nung laway lang puhunan. Oo. Na parang chichikahin niya lang kami. Uy, mga te, chore, ganon. Tapos kumakain na siya, tapos naubos na yung kanin tsaka yung century tuna namin. Ay, wait lang. Bawal mo BBL dito. Century tuna, ganyan. Siyempre, di ba yung century tuna nun? Maliit lang. Oo, maliit lang. Tapos yung kanin namin, parang may isang person na magdadala, yung isa century tuna. Correct. Ganon. May hotdog na may kulay sa kanin. Yes, Oo, daing. Kung ano man yung meron sa bahay Correct. nila, di ba? Tapos, ayun, parang siya may tinidor lang siya, nabusog na siya. Tapos kami, parang, ano nangyari? Ganon siya. Ito partita, hindi ko pa yung tinidor. Hindi Saan ko pa siya nanggaling? tinidor. Kanina mo to hinirap. Kanina Bartolome yung tinidor na yun. Shout out to Dr. Nina Bartolome. Pero ganun kasi ka-fun ng childhood natin, no? To be fair. Na kung meron kang babalikan. Ay, talaga naman. Hindi ba high school? For sure. For sure. Di ba sabi ko sa'yo, gagawa ko ng pelikula ng high school natin? Oh my gosh. Sinabi ko sa'yo yun, di Can ba? I be there? Of course, ikaw yung parang tita na teacher na Bakit principal. ganun? Ako yung tita na ako na Anong po si Sariola. Anong feeling mo? Ako principal. Gagawin kitang estudyante? Siyempre, hindi naman pwede. Pwede ba ako si Ma'am Chepots? O mga ganyan. Teacher ka na principal. Ay, principal talaga. Matanda ka na, Guidance na ba? matanda ka na. Ako na lang yung mga teachers. Si Mrs. Sabarte. Yung mga teachers, 20 years old lang. Di ba? Yung mga teachers natin before they were 20, Ay, 25, shucks, oo 23. nga, no? Mm. Yung age mo ngayon. Ngayon, ganito yung mga teachers natin before.
Sarap manampal sa... Hindi, okay. Pero Sorry. yan, ganun. Hindi alam ng mga tao, ganun kalalim yung relasyon natin. Yes. Ganun, as in, grade We- 1 levels. we go way back. As in grade 1 level. So, it's really nice to, hindi mo isipin na hanggang ngayon magkakatrabaho pa rin tayo. Exactly. Diba? Like, same school pa kami UST Communication Arts kami pareho. So, Magkaiba lang tayo ng section. magkaiba na ng section. Pero bida-bida pa rin siya nun. Nang bida-bida ko nun. Tahimik-tahimik ko nung Hindi, bida-bida ka rin college nung part eh. na yun, oh. Bida-bida ka pa Hindi, rin. umaarte, pag-arte lang. Kaya na nga, Pag sa yung mga ano. pag-arte sa pag-arte. Pero Oo. sobrang tagal mo na sa Korea, ano yung mga namimiss mo sa Pinas? Yung warmth. Like literal actual temperature? Know the warmth of people. Expound. Oh, naiyak na naman ako. Char! Hindi, pero kasi, syempre yung comfy yung life ko doon. I love my life there. Yeah. Kaya nga ako nagstay ng ganun katagal. Pero, when I came back, after 5 years, kasi 5 years, di ba, pandemic, syempre, there are times na dahil I'm living alone and I don't have my family there, you would have yung seasons of parang you feel lonely and all that. Pero kasi syempre, dahil busy ka naman, parang carry Carry na, compensate. oo. You go to the church, you have community and all that. Pero yung warmth that I received from like friends na hindi ko nakita ng 15 years tapos parang you were still like where you left off. Yung gano'n na parang, oh, that's so warm. Na parang yung parang loneliness na mafe-feel mo in Korea, hindi ko siya mafe-feel dito kasi you have everything that you... Napapasam 23 nga ako eh. I have all that I need. Oh my Ganong God. peg. Hindi, tsaka Ganong hindi peg. nare-realize ng mga tao when we say warmth, kasi malamig talaga sa Korea. I mean, kalokohan naman yung lamig doon. Oo. Kalokohan talaga. Pero yung tipong, yung mga Pinoy kasi, kahit sabi at, totoo lang ha, may mga ugali rin kasi talaga mga Pinoy, mga ano rin talaga eh. Ano yung tipong, alam mo yun, may ugali talaga yung mga Pinoy, hindi Yeah. yung maano, pero genuinely, friendly, warm. Iba. Genuinely, yung tipong pag nagtanong ka sa kalsada, tutulungan ka talaga. Pag nasiraan ka, tutulungan ka nang walang hinihingi. Ay, hindi mo siya basta-basta makuha abroad. Iba yung warmth na yun eh. Mm. Talagang napupuno niya yung heart mo eh. Ganong peg. Na wala na akong kailangan. Yung gano'n. Yung I have all that I want and need. Parang gano'n. So parang feeling ko nga parang grabe napuno yung love tank ko. Oh. And when I go back to Korea, I can be like yung Recharge ka. Ano ko, oo, na kalma, peaceful and still bright, na dadala ko yung ano na yun, yung ba't naiiyak ako? Yun. Nadadala ko yung ano na yun, yung warmth na yun sa Korea. So yun. Parang syempre, 'di ba, nakaka-stress din naman talaga yung laging may hustle and all that. So napahinga talaga ako pagdating dito. Yan. Pero meron ikaw din kasi, may ito talagang, hindi ko alam kung ugali ko lang magpaka-hype girl. Hype girl kasi talaga ako, diba? Hype, sobrang hype girl. Ma-push talaga ako ng mga tao. Parang Oo. sometimes kasi talaga parang feeling ko, hindi mo nakakita kung gaano kakahusay eh. Siya talagang kailangan ko talaga siyang minsan kurutin talaga sa singit. Bakit ganun? Wait lang. Diba? Alam mo yun? Yung parang minsan parang sabi niya sa akin, alam mo gusto kong gumawa ng content. Abay, ginawa ko siya ng mga content plan. Bigla sabi niya, parang na-overwhelm ako. Na-overwhelm talaga ako, te. Parang hindi kinaya ng power. Pero okay lang naman, naintindihan ko yun. Pero Oo. sometimes kasi, parang you need, not just you, a lot of people, parang need that, parang sasaksakin kita, hindi mo to gagawin. Yeah. Alam mo yung tipong, kasi you're so fucking brilliant. Oo. How many people can do what you do? You're one of a kind. I feel so loved. But you are. Wait. You should feel that. Wait. Diba? You know what I mean? And we'll talk more about kung gaano siya kagaling. Kasi pag-usapan natin yung mga nakatrabaho mong mga Koreano. Okay, sige. Tsaka yung ma-experience mo kasi katrabaho si Lee Seung-gi. Sino ba yung recent mo nakatrabaho? Si Park Hyung-sik. Oh, tsincha? Ay, yung ano pa, Dr. Slump ba? Yeah. Sapakin kita. Ay, ang gwapo pala talaga. Wag ka! Ay, sige. Wag muna. Pumila ka. Pumila ka sa likod. Ikaw nga, nahug mo eh. Kaya na nga nauna ka sa Oo nga, pilaw. ganda lang ako sa may gilid eh. Ganun Naakbayan talaga. lang ako. Ganun talaga kapag medyo may lakas ng loob yumakap, makakayakap ka talaga. Oo, wala akong lakas ng loob yung Sabi ko pero sa'yo at least siya yung umakbay na. So parang, at least, ay na rin, I guess. More diskusyonan sa mga Korean actors sa pagbabalik natin. Yes! Kung kayo po ay nag-enjoy sa mga chikahan po natin ngayon, sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel, like this video, at mag-comment kayo. We would love to hear your thoughts, to know what you think. And thank you so much for watching, and please share this video as well. Okay. So ito napag-usapan na natin yung mga teatro mo, school mo. Ito yung talagang totoong rurok ng pag-aartista sa Korea. rurok talaga. Pero kasi ang dami ko na na-interview sa'yo about it, diba? True, So, ano yung mga
masasabi mo, so sa mga first time na hindi ka pa, like first time kang ma-encounter, whatever, you are a professional actress in Korea. Yes. Right. But I started as a musical actor. Correct. Yun yung medyo start ko talaga. Theater talaga. But, while I was performing sa musical, nagkaroon ng, yung first movie ko, nagkaroon ng offer. So, parang nag-audition ako, and then, yun. So, I was able to parang enter. nakapasok ka. Nakapasok ang kalahating paa. Yes, Ganyan. yes. Pero, sino yung, kasi ang dahil mo na nakatrabaho. Medyo. Ano yung mga memorable experiences sa mga Parang lahat nakatrabaho? naman, siya, may special na. Kasi syempre, ibang actor, iba-ibang situation. Correct. Ganon. Siguro yung pinaka parang very, parang fulfilling din sa akin when it comes to the career as an actor. Yung kasama si Lee Seung-jae, Son Seung-nim. Kasi what was the movie name? It's called Stand By Me. Pero in Korea, Stand By Me. Nobody knows. Yes. Lumalabas yung edad. Medyo, yes. Okay, Hindi ako nagre-reveal niya na. Pero yun, kasi parang first na supporting actress ko talaga yan na role. Pero, kumbaga, kasi yung first ko din naman na movie, din siya, malaki din yung role niya. Pero ito yung talagang mas may maraming emotions na parang talagang yung na-challenge yung yung acting skill, parang ganun. So, yun, siguro yun yung pinaka-memorable. Tapos, kasama mo pa yung mga veteran na actors, ganun. And they were very, very kind. Na parang lolo mo siya, pero parang they're so kind. Sometimes they give you advice. Pero usually naman yung mga veteran na actors like si Han Song-gyu, Son Seung-nim, ganun din naman siya. Very, din siya, warm. Tapos, chat-chat, ganyan na Han Song-gyu po sa Dr. Romantic. Yes. Si Dr. Romantic. Si Kim Sabu. Yes. So parang super, imagine mo, napapanood mo na siya dun sa mga, sa mga movies noon. Oo. Like yung Parware Christmas. August and Christmas. Christmas in August. Yung ganon, na mga talagang veteranong aktor na, tapos, they would give you advice as an actor, parang ganun. So, yun, marami din naman. Mga super, super great memories. Tsaka, syempre, yung mga gwapo din. Oo nga, daming mga gwapo. Gwapo. Alam mo, hindi naintindihan ng mga tao. Gwapo talaga sila eh. Yung levels nila, yung hindi realistic. Tsaka parang perfect. Kasi dito sa Pilipinas, yung mga parang pa-leading man, I mean, I'm not putting them down or anything ha. Even sa States yung kahit yung main actor ka, parang makikita ka nila na parang, hindi parang bagong... Hindi nagme-makeup. Oo, doon talaga, hindi eh. So put together. As in. Tsaka kasi lahat yon parang may training eh. Exactly. The way they smile. Exactly. The way they project. The way they carry themselves out in the public. Lahat siya, parang kasama yun ng training mo, diba? So parang, so medyo talagang sila, well-curated. Correct. Diba? Kumbaga parang, pinerfect mo na bago inilabas. Yes. So most likely that's not their real persona. I mean, siguro in real life talagang wasak. Pero kapag once they step out of the house, wala na yan. May actor ka na. Actor yan. Ganun. Oo, ganyan. Kaya sobrang gwapo nila. True. Kasi lahat yun pati yung galaw ng muka. Actually, we're gonna talk about that. Yes, we're gonna talk about the differences. Kasi I always tell my actors that, na parang iba talaga yung actingan requirements sa Korea at iba yung actingan requirements sa Pilipinas. Yes. Syempre, dito lang masyadong iba yung requirements. Hindi ko naman masyadong na-experience, so wala akong, I cannot compare. Ka lang. Ayun, yung mapapanood ka na lang sa eh. TV. Di ba manood ka? Totoo ba? Yung totoo. Ano tong reel na to? Nakikita ko tong reel na to eh. Yung may hu tapos si ate. Tapos mamamatay na yung ganun parang Dili na lang ako mag-talk. Dili na lang ako mag-speak, me. Ito sakit sa ulo. Kaya na nga. Sorry. But anyway, so napag-usapan mo sino yung mga sobrang gwapo? Talagang yung mga talagang, oh my God. Gwapo. Siguro yung like face talaga. Siyempre, ito yung nakatrabaho mo, hindi lang yung, or nakita mo in real life. Nakita ko in real life. Nakita ko in real life. Oo. Dalawa. Yung isa mas matanda, si Kosu. Okay. Grabe, ang gwapo talaga niya. Okay. Tsaka si Park Hyung-sik. O, diba, na-feel mo yun talaga. Kasi niyakap mo nga siya, diba? Tsaka hindi talaga, whenever people ask me, na parang ano yung favorite mong na host? Marami naman. Pero with Park Hyung-sik kasi,
Nakakagwapo yung bait niya. Oo, gagi, parang maganda yung pagpapalaki ng magulang. Paano yung perfect? Ano nga eh. Diba? Na parang walang arte, walang eme. Sobra. Kasi may mga actors pa rin na parang, I'm an actor. May ganun eh. Oo. So parang treat me with respect. Sa treat true. me well. Ganun. Sa true. Siya hindi. Ay, hindi naman sa hindi mo siya irerespeto. Hindi naman yung point. Pero diba, parang, chums kayo. Na parang, pinuntahan niya ako sa dressing room. yun na nga parang ganon yun. Sobra talaga siya. As in, sana all ganon. Alam mo, sana all ganon. And then, gwapo pa siya. Although like ako personally kasi, ang for me, recently, ang parang pinaka-peg ko aesthetically is Byeonusok. Yes. And I love ko rin kay Byeonusok. Aminin mo, di ba? Kay Sonjaya. Yan. Pero, syempre, iba pa rin yung pag nakakita mo. Mo talaga, tapos mabait talaga, di ba? Oo. Pero, mabait din naman si Byeonusok. Oo naman, feeling ko naman. Tsaka tangkad. Oo. Ang maganda kasi kay Byeonusok, di ba, nag-ghost ako for him. Oo. Di ba, sobrang perfect niya. Oo. Pero yung personality niya, I don't know if I can really say this, but yung personality niya, parang mo siyang kaklase. Talaga ba? May Ang nagtanong nga cute. sa akin ano pong amoy ni Byeonusok? Tinanong ako nung nag-host ako kay Byeonusok, how does he smell? Amoy tropang jojowain. Wait, anong amoy yun? Amoy na tropang jojowain. Kasi pag nagsabi ako ng amoy, hindi siya literal smell. It's like the bunigi, the aura. Okay. Alam mo yung si Byeonusok, parang pag alam mo parang, tropa, okay, pakopya sa school, ganyan. Tapos parang maka-fall ka. Ganun. Ako lang naman Joseph to. Solis na. Ay! Hoy! Wag ka nang diname drop ng mga Sorry. first love natin. High school Kasi na naman. Kasi kilala niya yung first love ko. Oo. First unrequited love, by the way. Yung baliw talaga. Tapos sumulat siya ng musical para dun sa guy na yun. Tapos hindi yan appreciate. Talaga ba? O hindi ko to alam Oo, gagi nung prom, 4th year. Ay, tangina niya. Bakit? Anong ginawa niya? Wait, I forgot. Hindi asawa ko, di ba? Ay, oo nga naman, oo. Pero okay lang naman. Nakakaintindi nga pala ng Tagalog. Oo, kung natin Tagalog na nga pala. Balik tayo sa mga gwapong Koreano. Okay, doon na lang tayo. Bumalikan tayo. Huwag na tayo sa Pilipino. Yes. Okay, si Park Hyung-sik. Sino pa? Nakatrabaho mo na ba si Im Shi-won? I love Im Shi-won. Hindi pero I really want to. Tsaka Mata, si no? Parang feeling ko, D.O. ang galing-galing. Ay, may nagre-react doon sa may... Kyung-soo? Oo. Yan talaga ang nagre-react hurot ng doon sa may tagumpay. likod. Si Kyung-soo tsaka si Im Shi-won. Ako, pangarap ko talaga magkatrabaho sa together. Yes. Parang, wala na script. Mata-mata lang. Diba? Yung wala talaga. Parang D.O. Paano? And Q. Okay, mata-mata Actor lang. ba to dati? Hindi naman Actor siya. Hindi, pero EXO. Actor siya. Na ginawang EXO. Parang, but the child actor siya yun. Alam ko, parang... Si D.O.? Oo, hindi naman sobrang child actor, pero parang ever since, meron na talaga siyang acting kineme. Pero Im Shi-won and D.O. rurok ng Tagumpay. Siguro kung makakasama ko siya sa baka fulfilled na ako for that year. As in, right? And the next 5 As years. in, right? Tapos nafe-feel nila yung nafe-feel nila yung pangarap mo siyang makatrabaho. Sino yung mga pangarap mo? Recently. Kasi pag nakita ko yung acting niya, grabe talaga Parang, kaya ba talaga? Tsaka mahusay kasi sila pareho, Im Shi-won and To Kyung-soo. Mahusay silang pumili ng roles. Yes. So they get the roles that would really, really showcase their acting capabilities. Paano maging talented? Na ang galing-galing niyang kumanta. Parang ayo din Galing-galing nilang kumanta, ang galing-galing nilang umarte. Pwede bang lilahat nyo na? Parang ganun. Pwede bang favorite din kami ni Lord, hindi lang yung kayo? Oo, tas ang gaganda't gwapo nyo pa. Parang nangyari sa bakit? Ano nangyari sa buhay? Bakit? Hindi naman. Sige Meron naman, love naman ako ni Lord Alam for naman who talaga I am. tayo ni Lord, di ba? Oo, for who I am. Iba rin kasi yung, so ngayon, ang pangarap mong parang goal mo is To Kyung-soo. Oo. Okay. Pero hindi Manifesting. nanay Parang yung Sana wag ka naman nanay ni Kyung-soo. Grabe sana naman. pwede namang lang, yung youngest tita. Pwede na yun. Pero o kaya pwede bang yung cougar tuloy. Wag na. Hindi yung parang, alam mo, May meron feelings kasi ka, sa Korea ganon? na na hashtag, nanon sonseng ikunon hakseng ya yung dating actingan na teacher ako, estudyante ka lang, yung ganun. Pwede bang ganun? Pwede naman. Oo. Diba, libre lang mangarap. Why not? Manifestation to the universe. Alam mo, pag talaga Pwede na may pag-pray pag nakakuha ka ng role with D.O., grabe ka talaga. Pili ko lilibre mo ako. Lilipad ka sa Korea. Ay! Support mo ako Kasi alam ko pusher ka Hindi po ng droga. Ay, hindi ng droga. ng affirmation. Feelings, yes, ng mga
talent. Ay, correct. Ng mga talents mo. Oo, ng yes, talent. yes. Because I you will be believe. with you You believe in the set. me. Yes. Kailangan ko yung warmth ng mga Pinoy? Yes, na the people who believe in you Yes, and what you can do. Yes. And ganon. Kailangan ko ng ganong. Sabi nga nung IG story ko kahapon, God did not put me in your life to let you drown in mediocrity. Ay, grabe siya. Ang lalim, te. Dumugo na yung ilong ko, te. Wait lang. Korean natin yan. Huwag mo Gagawin na. ko. De, chok. Iniisip mo sa pa ano ko lang eh. Sa isip mo, Oo, sa sa isip isip mo. ko lang. Yes. Okay. So, ngayon naman, napag-usapan natin yung mga favorite mo, yung mga good experiences mo. Marami naman eh. Panoorin niyo yung mga interviews na sa iba. Nagkwento ka na doon. Oo, diba? super dami naman. Sobrang dami. Oo. Pati Kung Yojin, kapal lang mukha mo. May Ay, Kung Yojin ka din ah. Susuntukin kita ng fork dito. Huwag naman gagawin. Squid Game. Yun. Sobrang Diba? talagang thankful ako na yung mga roles na nabigay sa akin and yung mga nakasama ko sa actingan, talaga I can get something from them. I can learn something from them na yung how they portray their roles and at the same time yung paano mag-relate sa mga tao, sa staff, sa ano, ganun. Sobrang Iba din. ibang experience yun. Sobrang hindi mo siya mare-replicate anywhere. Alam mo yun, na parang, diba? Worst experience mo though? Oh. Madami, I'm sure. Hindi. Meron lang isa. Okay, Na kwento. super... Okay lang ba yung kwento? wait. Wala edit kasi to. Hindi, pero Inedit mo patnubay ng... may sure kasi may konting may konting violence. Oh, wow! Ay, hindi ko pa nakwento sa... Hindi mo na kwento. Ever. Violins? Charot. Medyo... Wait! Yan, medyo violence. Bakit? Di na lang natin sasabihin kung anong Siyempre, huwag mo na movie. sabihin kung tsaka sino siya. Oo. So, meron kasi in the past kasi, medyo may mga parang, hindi pa rin naman ganun ka-established yung may rules na about sa mga, di ba kung gaano katagal kayo mag-shoot and all that. And yun. So, tsaka relatively bago pa rin lang naman ako. Foreigner pa. So, medyo meron akong, so nagpa-perform ako sa musical and at the same time, I got this movie na nakapasa ako sa audition and medyo malaki yung role. Tapos, medyo nagkaroon siya ng conflict sa schedule. Na on that day, major yung scene na i-shoot dito and nag-musical ako. So, hindi naman po pwede kasi ako lang, wala naman akong double casting eh. Ako lang mag-isa to. So, nagkasabay siya na nagkaayos sila ng schedule na in the morning mag-shoot ako, in the afternoon magpe-perform ako. Kasi 2 performances yun eh. So, okay, go. Nandun ako. 6 a.m. pa lang nandun ako sa walang tao. Kasi na-delay pala yung shoot nila. 'Di ba dati wala pa naman yung rule na kailangan 12 hours. Right. Pack up ka kahit hindi ka tapos. Yes. Dati, nag-all-nighter ka, mga 3 days hindi ka natatapos, ganon. Nag-end sila ng late yata. So, dapat, ang call time ko, 6 o'clock, nandun na ako. Dapat nag-shoot na kami by kahit mga 8:39, ganon. Para matapos ako ng mga 11. Kasi, probinsya pa yung pupuntahan ko, 2 hours away pa siya. For the musical. Oo. Tapos, 11 o'clock na, hindi pa sila nag-shoot. Oh my gosh. Tapos nag-start sila siguro mga 11:30. Dapat umaalis na ako ng 11:30, di ba? 11:30, sinushoot pa lang nila. Nag-start pa lang sila i-set up yung mga camera crane, placement. yung mga Siyempre sinabi ko na parang, I have to go. So, bakit? Call time mo 6 eh. Exactly. Hindi to yung sinign up ko, di ba? Tapos they were like, you can't. And I'm like, so what do I do? Parang sabi nila, you have to stay here. Syempre, yung commitment ko dun sa isa, paano naman, di ba? Tapos ang ginawa nila, medyo low-key, nilock nila ako dun sa dressing room. Hindi naman ganun, kasi yung lock nasa loob di ba? Pero may bantay na sa labas na huwag akong lumabas. Oh my God. Ganon. So parang ako, anong gagawin ko? Tinawagan ko yung producer nung musical na kasama ko. Nasa labas lang sila. Kasi they parang pinahiram sa akin yung kotse ng isang actor, tsaka yung manager niya, tsaka yung producer ng musical namin. Tapos parang sabi ko, they are not letting me out. What do I do? Tapos sabi niya, if you get a chance, run. Ganong peg Kasi medyo ayaw talaga nila akong pakawalan. Kasi ang tagal na mag-aalas 12 na di ba 2 hours nga yung biyahe namin? 2 o'clock yung performance. What the
So, sabi niya, when you get the chance, run. So, sabi niya, pumunta ka muna dun sa main set. Kasi nasa dressing room ako, di ba? So, pumunta ako sa main set. Sabi ko, magsi-CR lang ako, sabi ko. Tapos nung medyo nagsi-CR na ako, sabi niya na run. Tapos nagra-run na ako. Tapos yung mga staff na guys, they ran after me. They grabbed me. Inano ako sa floor. What? Tapos yung, medyo PTS dito. Pero tapos merong yung producer and yung manager, they were running towards me na kasi they saw what happened. Nagsuntukan na sila na parang she can't go, ganon. Na parang suntukan, ganyan. Totoo suntukan yung mga lalaki? Nakaluhod na ako na please stop, parang ganon. Na parang please awat na. Talagang ang dami nila, suntukan sila, bleeding na yung isa, ganon, peg. Tapos parang nagsisigawan na sila, ganyan. And I'm like, please stop, parang ganon. Tapos parang sabi nila, tatawag kami ng police, parang ganon. And we're like, yung mga kasama, kasi na ako hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Medyo nag-freeze na ako. Tapos parang yung producer na, call, go, parang ganon. Tapos, syempre nag-argue pa rin sila dun sa labas. 12:30 na, nag-argue pa rin sila. Hindi dumarating yung police. Hindi pala sila tumawag ng police. Oh my gosh. So parang, kami pa yung tumawag. Tapos nung dumating yung police, parang sabi, anong nangyayari dito, ganyan. So parang ako, ito yung nangyari, they're not letting me go. Tapos parang sila, they're threatening to sue me and all that. You cannot go because we're gonna sue you, ganyan. Tapos parang sabi ng police, but, mag-sue kayo, pero you cannot, hindi pa pwede infringe yung rights niya. Human rights niya yung mamimili siya kung saan siya pupunta. Tapos parang sabi nila, so parang pinatayo niya behind the police yung mga guys na nakakatakot, diba? Yung mga staff. Tapos parang, sige, lumayo muna kaya, ganyan. What do you want? Sabi ng police sa akin. Sabi ko, I wanna go. Tapos parang sabi nila, she wants to go, she's gonna go. Yun yung sabi niya. Tapos parang, sumasakay na ako nung van, diba? Tapos parang sabi nila, you cannot go, you have parang yung costume mo, kailangan mo hubarin mo yan. Okay. Na parang ako, syempre baka hindi na ako makalabas pag pumasok ako ulit ng dressing room. Nabot ko dun. Nakapanty ka lang? And buti na lang may spaghetti strap ako. Panty and lang. Kasi sabi ko, give me my clothes. Andun sa dressing room, you have to go back to the dressing room. Sabi ko, no, I'm not going back there. Tapos, nabot ko. Tapos parang, buti na lang, dahil nga artista van din naman siya, may doon, parang may mga polo, mga ganun. Nagtabing na lang ako ng polo. Tapos, nag-speed off na kami. Nagto 200 kilometers per hour kami. Kasi nga, as in yung wangwang peg na, wala lang kami nung wangwang, pero ganun talaga, nakakapit lang ako kasi 200 kilometers per hour nga, diba? Tapos, ayun, we made it 5 minutes before the performance. So, alam mo yung nanginginig ka pa dun sa pero you performed, you did it, you did the 2 performances, and I was depressed for like the next 5 weeks. Hindi, yun, pero medyo ganun. Grabe ka! I mean, hindi ko pa ito nakwento ever. I remember kasi that the 200 kilometers, that one I remember, but I don't even remember that the suntukan part. So, ganun yung gusto nyo ba? Asa gusto mo ganon? Gusto nyo talaga ganon? Gusto Kala nyo masaya lang yun. Oo. Pero one time lang naman yun. Wala na namang, di na naman siya. One time will first time ko, ate. First time ko. Will mark yun. Pero bumalik ka sa set na yun? Hindi na? Kinancel na yung casting mo? So, ito na nga. Siyempre, ganun na nga yung nangyari, diba? At first, they were threatening to sue me and all that. I'm like, I'm gonna counter sue. Because, tama. Yun. Hindi, pero yung directors namin, yung producers, sila lang naman yung nag-advise sa akin na that's what you say, di ba? Now we're gonna counter sue kasi nga yung treatment na ginawa nyo na dun sa actor, that's not right, di ba? Kasi human rights and all that. Tas foreigner pa, di ba? Parang and then they came to my performance asking for sorry. May malaki silang talagang bouquet, paletter, and all that na parang, peunim, blah, blah, blah. Sino nag-apologize? Yung producers. Oo, hindi naman sila yun eh. Yung staff pa rin yun eh. Oo, pero ibig sabihin, sila yung mananagot eh. Dapat. Yung EP, yung LP, sila yung mananagot pag kasuhan. Parang 2 performances ko yung pinuntahan nila kasi I don't want to meet them. Oh, Kasi, pero kasi,
ito naman yung balik nila sa, ay, wait na nga. Wait So yun, ano sila, apology, flowers, and all that. Tapos, parang sabi ko, dun sa director namin, kasi sabi niya, your call. Gusto mo ba bang ituloy or we're gonna sue? Sabi ko, I don't want na, syempre, craft pa din naman yung sa akin yung acting, ano pa rin yun eh. And I don't want to parang, alam mo May yun, bahid. oo. Kasi first ko yun eh. Tapos, Exactly. so parang sabi ko, sige, let's just hush-hush na lang. And syempre, kawawa din naman yung mga actors na kasama ko. Wala naman silang ginawa eh, diba? Yung para maapektuhan yung team. Let's do it. Pero, I don't want to see yung mga nakaduelo o nakasuntukan. Tapos pumayag na sila doon sa ano ko. Tapos yun nga, yung sabi ko na as long as nandun ako sa set, basta wala lang sila, kaya rin naman ako. Sabi ko, so yun, tinuloy ko. Pero alam mo ko na yung funny thing doon. Wala ako sa list ng actors nung Credits? Sa credits meron. Pero like for example, sa Naver, yung ganun. Hindi ako kasama. Major yung role. Kumbaga supporting yung role ko. Ang asim nila, no? Anyway, Cherish will be spilling more tea about the kalakaran sa Korean entertainment, especially sa K-drama and K-movie when we return. Okay. So, na-share mo nga, Cherish, yung isa sa parang worst experience mo, diba? But it's not always like that. I mean, working in Korea is really, I've had my share of working there. Strict sila, for sure. Yes. But it's really the most wonderful experience of my life. Sabi ko nga sa'yo, that's the only experience na hindi mo man makalimutan, pero isolated. Only one. Yun. Wala namang iba na. And the rest was like, beautiful. So good. Yes, exactly. So professional. Yes. The respect, everything. Yeah. So good. So Yeah. yun lang yung Very first professional time. sila. Intense yung pagka-professional nila. Very. To the point na parang, okay lang naman mag-joke. Alam mo yung gano'n? Okay lang naman tayo magtawanan. Pero iba kasi, ano ba ang kalakal? I mean, I have my own, of course, experiences, like shooting as a production. But as an actress, ano ba yung kaibahan ng Korean and Filipino parang kalakaran? Ay, wala ka experience sa Philippines Oo Pero sa amin kasi, yung siguro yung mga nakita ko lang na very professional, very precise. Even konting lighting lang, maiba lang ng konti yung color, maiba lang ng konti yung shade, maiba lang ng konti yung kung gaano ka-intense yung light. Talagang magsa-stop kayo ng walang continuity. So talagang syempre mag-take na naman yan ng panibagong 5 minutes, 10 minutes na naman just for like or for example like sa Dr. Romantic, like kunwari mali yung lagay ng swero. Wow! Lagay ng swero, te. Alam ba natin yun? Hindi, 'di ba? Parang paano ba yung nilalagay yung swero? O kaya mali yung positioning ng IV. Dapat may ganito, may ganun, te. Ang intense. Kaya sabi ko, talaga isa-stop natin yun because of one swero. Pero yes. Tsaka di ba nakwento mo rin na, kunyari dun sa Dr. Romantic, how many episodes were you there? 4 to 5 episodes, right? 4 episodes. And how long did it take for you to shoot? Months. Pero kasi hindi siya continuous kasi may lang naman ako eh. Pero sila, everyday, for months. Yun. So, medyo, tsaka kasi kami, studio setup din siya. That's so, true. Mas controlled. Mas controlled, yeah. Yes. So, yun. Ang saya ng studio setup, no? Yung lahat, yung CR, yung kung paano sila yung ang saya, sobrang, ang dami ko natututunan, like sa mga technical side din. Tsaka yun nga, yung precision. Grabe sila, sobra. Na yun nga, yung katulad, for example, yung cutter scene with, Lee Sung-gyong, na meron siyang stunt director, na parang, okay, so ganito, ito yung, meron akong stunt director, tas merong, double niya. Parang titingnan mo, angle lang to, Tia, wala naman kaming, hindi naman ganun, diba? Hindi naman kayo nagsaksakan hindi talaga. Hindi naman kami, sa malayo Tapos yun, peke, soft, very soft, ganun. Tapos nag-stunt pa sila, no? Oo. Gagi kung tayo, Bogart, ano ka nga doon, stand-in ka. Kung dito yun, tinawag nila yung mga art-tep, tayo ka okay, one take, handheld, char. 12 sequences. 12 sequences. One take. No NG allowed. Ay, sorry. Yun. Okay. Pero yun, ganun siya. Super,
Meticuloso. detailed. Yes, Oo. yes. So, kunyari is one week sequence nila, mala-mala. Gaano katagal tinitake? One sequence? Or one day, how many sequences can you do? Usually ako one eh. Putang ina! Oo. 1:1? Ako one, oo. Parang malaki na yun, nakaka 2 sequences ako ng ano. Per day? Oo. Ang dami kasi, te. Ang daming galaw. Naririnig nyo yan. Kunwari, 1:1 for yung example, sequence nila. ito yung ano ko, kailangan may wall. Oo. Babaklasin yung wall. Tama, that's Tapos true dito naman. na naman. That's true naman. Tapos babaklasin na naman yung wall dito. Dito. Yung like for example, meron akong big T scene Oo. na ano. Hindi ako yun. Ano yun? Yung stunt na girl. Tapos, syempre, kailangan ng wire, kailangan ng ano. Ang tagal ng setup. Totoo. For one take. For one take. For one take. Tapos ilang One angle take, pa one yun. Yeah. Diba? Oh my God. 2 cam pa yun. 2 cam pa yun, 2 cam pa yun. Wow. Kaya nga yun yung ano ko, point ko na ang tagal niya. Kaya minsan, yung ano ko, yung scenes ko, yung isang scene ko, natatapos siya ng buong araw, pero buong araw. So, anong feelings mo dito nung kinukwento namin? Kasama kami nila Titus kagabi. Anong feelings mo nung kinukwento namin na pag kunyari, dito kasi talaga, parang yung producer nakatutok. Ilang sequences na tayo? Hindi ako hindi kami. I mean, it's like, kwento ng mga ibang mga friends namin na parang, kailangan, like may friends ako, ilang sequences natitira mo sa isang araw? Mga 16? 16! Napapa-inhaler nga ako kasi sumasakit yung ulo ko na parang paano nagagawa yun? Diba? Hindi kaya. Sa Korea talaga super kailangan believable. Tsaka alam ng mga tao, ako personally as a director, sobrang strict ko sa time. Yes. Like, I only shoot 12. Kasi natutunan ko to sa Korea. Like, that's very strict yan. 12 hours, tas may 1 hour break na nakaupo. Hindi siya yung tipong, sa gilid kumakain, Hindi po wala pwede kaming yun. working break. Wala working kang lunch. human We rights don't do that. nun. We don't do that. Pwede kang isu Pero nun. dito kasi, kahit after nung pandemic, kasi nung pandemic naging strict sila, pero after nung pandemic, makakarinig pa rin ako na, nag-36 hours kami. 6 hours? Tao ka? Talaga ba? Oo, bawal yun eh. Bawal yun. Sobrang bawal Sa Korea, yun. bawal talaga yun. Bawal talaga. Oo. Kasi ang dami nang namatay before. Exactly. Ang dami na rin namatay naman dito. Yun nga yung point eh. Kaya talagang dapat yung rules na yan, yung law na yan, pinapasaya Talaga, dapat talaga. So, sobrang naging comfy ng buhay namin sa Korea dahil nga lahat happy. Correct, Alam mo yun? Komportable yung staff, eh. Oo, staff, yung directors, yung lahat ng PA and all that. Parang alam mo yun, tao tayo. Guys. So mas yung bunigi sa loob ng yung atmosphere. Super light, happy, na siya. So yun, pwede ka na mag-joke sa mga Kasi dati parang medyo intense eh. Galit lahat ng tao. Oo, kasi walang tulog. Correct. Parang gano'n. At least ngayon nakakatulog. Correct. Tsaka pag anong oras na, magto 12 hours na tayo tatapos na yan. Tapos pag nag-12 na, yung parang nagsabi na, direct pack up. Pack up. Ganun. Yung director din. Kasi diba dati yung mga Diyos sila eh. Diba? Sobra. Talagang, let's sobra. watch nyo ganun na agad. Correct. As in, siya, on the dot. Yes, Talagang true. go. So True, yun, true. nung nangyari na yun, super, saya na ng buhay sa set. I mean, honestly, I can say, because we do it, I do it, we've done it, it's possible. Mm-hmm. The only people who won't allow that to happen are the people who don't have parang feeling ko yung lakas ng loob. Kumbaga yung willpower. Yes. Kasi possible siya eh. It's possible. Yeah. It's doable. We've done it. Kahit hindi naman kami one sequence per day. Pero ibig sabihin, kaya siya. Basta meron ka lang willpower na, huwag tayong lalampas. Sabi mo na max 13. Ganyan, sige talagang mamamatay ka 14. Pero huwag ka nang lalampas nun. True. Diba? Huwag ka nang lalampas nun. Oo. Tsaka pag kumain, huwag naman tayo magpa-working lunch. Sa amin Paupo talaga naman. kailangan you sit down. Diba? Dapat may table. Oo. Tsaka Hindi yun, yung usually talagang sa... Sabay-sabay. Tsaka huwag mo papakialaman na nagla-lunch, kinakausap mo pa ng trabaho, pinapayos mo ng mga... Hindi. Pinapadump mo ng files. Hindi. Tsaka yung kape, yung kunwari may extrang oras pa dun sa 1 hour, magkakape kami, wag mo kami pakialaman. Exactly. Ganon. Dapat. Tapos pagbalik mo ulit doon, nando pa rin naman yung mga snacks. So magkakape ka pa rin. Oh. So parang carry lang. Yun yung tinuturo ko lagi sa mga bata ko. Kasi parang, now you know it's possible. It so is. wag kayong makikinig sa mga kalakaran sa labas. And they can still be very professional
'Diba? And Na you can wala still, namang you can ano still shoot eh. it. Matatapos mo naman yan. Yes. Matatapos mo Kaya, naman kaya talaga naman siya. eh. Kaya How about naman. sa acting? Ano yung difference in terms of acting din na nakakanood ka ng mga Pilipino actingan, di ba? Sa Korea, ano yung turo sa inyo sa actingan? Okay. So, medyo iba din kasi yung theater and camera Yeah, acting. that's So, nung medyo nag-camera acting kami, lahat ng even muscles ng face mo, you need to control. Yeah. Na minsan ang hirap kasi syempre kung super nung scene, 'di ba? So madalas ako din, syempre critic nga ako ng sarili ko. Pag nakita ko na yung sarili ko, oh gosh, ito na naman, di ko na naman na control yung kunot ng ulo ko, ganon. Medyo naiirita din ako sa acting ko. Kaya lang kasi sabi ng director, good take eh. So wala nang maulit, 'di ba? So carry na. Pero minsan yun nga, pag nakikita ko yung sarili ko, pag na-overwhelm ka na nung emotions, ganun na hindi ko pa rin nakokontrol. Pero siya, part siya ng training na dapat, siguro culture din kasi yun, te. Like, di ba like for example, like sa mga Latin countries, kailangan, di ba, parang very expressive, big Mataas. emotions, sigawan, sabunutan, ganon. Kaya lang kasi culture of Korea is you suppress. Correct. So ganun yung acting style. That you suppress. Pero mas maganda kasi siya tignan, honestly. Exactly. Diba? May Diba? beauty shot siya. Oo, beauty shot. Kahit umiyak na si Song Hye Kyo, parang ang ganda. Bakit? Parang hindi Diba realistic. si Ayu, Pero, mamamatay ng lola, pero ganun lang din yung tulo ng oo, iba. diba? Ano Na to? parang hindi, Pero, syempre, diba, sa TV mo na nakikita yun. Pero pag nakita mo yung mga behind the scenes, mas lalo kasi walang movement yun eh. Kasi diba they can capture yung talagang mga minute na, yeah. So, pag nakita mo sila, like kunwari si Harry, makita mo siya yung, Reply 1988? Pero ito, wala dyan. Pero pag nakita mo sa TV, may expression na yung mata niya, di ba? So, talagang patay, ate. Like for example, sa school namin, syempre, di ba, may camera acting 101, ganun. So, we have to parang act in front of the camera, ganyan. Gumanito lang si girl, Teo. Gumanon lang si girl, sabi na nung exage na. Ay. Ganon. Kasi parang sabi nung director, anong purpose nun nung... Yung labi? Oo. Na parang, ba't may galawan? Kasama ba siya sa part ng character mo? Mannerism ba niya yun? Para siyang K-pop training. Diba? Sa K-pop. Kasi bakit yung kamay gumanon? Sabihin ng training. Ba't kasama ba yan? Bakit tumingin dito? Oo. Bakit ngumiti sa part na to? Oo. Ganun bakit sila kumunot yung noo? Grabe. Ngayon, buka lang ng bibig yung gumanan lang siya. Alam mo, dapat magtayo na talaga tayo na academy natin. Uy, manifesting, universe, let's go, let's make it happen. Let's pray. And talaga, kasi yung knowledge mo din, talagang dadalhin ko yan dito. Uy, I love teaching. I know you do. You know. You're a teacher. And I think effective akong teacher. I think so too. Yan, feeling ko talaga talent yun. Ako effective akong principal. Yes! At saka business people. Hindi ko na sure kung business people kasi parang numbers hindi ako masyadong tutok. Pero leader. Yung bigay mo na sa akin yun. Tapos ako yung ako na enabler mo. Ako yung ano ka ba? Ano MBTI mo? INFP. Ano ibig sabihin yun? Kami yung mga mediator. Ano? INFP. Mediator. Yan, ganun. Ayaw namin ng confrontation. Mukha naman. Diba? People pleaser. Yeah, as you can see. Ako si ENTJ. ENTJ, tika talaga. Oh, shucks. Oo, tika. You're so T! The commander. You're so T. Ano ba yun? Yung so T? Ano ibig sabihin nun? Sa Korea kasi pag tika, wala kang emosyon. Sure. I love T. TT. Charot. TikTok T. TTT. Oh, ano? Yes! Hello, T. Oh my gosh! Wait lang. We love T. Hello, T. Cha. Hello. Oh, Lord. Wait lang. Mabalik tayo, no? Mabalik tayo sa mga I-clear ko lang. Yes, clear natin yung utak natin. Lord, I give you my thoughts. Maraming mga misconceptions sa Korea kasi, Cherish. Maraming misconceptions. Ano? Yung mga tao parang gusto nila lagi mag-Korea, ganyan ngayon. Pagdating nila yun, parang kutol yung dating sa Korea. Oh gosh. Dating. Okay, sige. Gusto ko lang sabihin na hindi, yung mga K-pop, yung mga K-drama characters, hindi siya totoo Literal na karakter siya At saka, hindi mo siya makikita sa subway. Hindi mo siya makikita sa Myeongdong. Sa Myeongdong, puro naman foreigners dun eh. Ay, sa Hongdae. Ay, hindi, baka makita mo siya sa Hongdae. Yung mga ganun.
Siguro Mga Sonjaya. Walang Sonjaya sa... walang Sonjaya. Walang Sonjaya sa Myeongdong. Pero, Ay, yung mga younger Koreans na ngayon, De, gwapo naman talaga sila. Ibigay mo. Ito na nga. Gwapo talaga sila. Like, ako every time pupunta ako, doon talagang eye candy. Like, gwapo. ang gwapo Gwapo naman talaga talaga sila. nila. Lalo na yung younger. Correct. Yung mga nasa 20. Yes. Yung mga kasing edaran ko. 25. Ganon. Mga gwapo talaga sila. Ang ano lang doon, yung mismong karakter. Wag mo sila expect na kung paano kunyari si Sonjay. si Sonjay. Hindi eh. Hindi, basta yung mga characters na napapansin sa K-drama, huwag kayo expect na ganun din sila mag-isip. Hindi naman nila parang, hindi sila ganun, guys. Fictional characters like, tingnan mo na lang kapag lumabas sa variety show yung mga actors na nakikita mo, diba? Si Lee Jae-hoon ba yun? Yung very, yung very, yung gano'n na parang. As in like, si Taxi Driver. Yeah. Oh. Him. Weren't you there also, Taxi Driver? No. Hindi, mouse pala kasabay nung mouse. Mouse yun. Kasabay. Yun. So, parang very, siya, yung, ang eng-eng, yung gano'n. Okay. Yung nag-scramble egg siya, yung pinuno niya ng butter, yung, tapos yung salt, yung gano'n, tapos parang, masarap ba? Yung gano'n, parang. Pero in his character, sobra siyang, yun. So, yun. Kasi actors sila eh. So, yun. And they're very good. He's also from Hanyejong. Yes! Tsaka yung kasama niya nga si Pyongyuhan. Pyongyuhan, nga pala. Napakahusay din diba? yun. Tsaka yung mga nakikita mo na kontrabida sa Sa Glory! Sino to? Ang bata nun. Hube pala yun. Sino? Park Sung-hoon? Hindi, si girl. Hindi, si Park Sung-hoon yung sinasabi ko. Si girl, yung transgender sa Squid Game. Hanyejong din siya. Pero si girl din, Hanyejong din siya. Sinong girl? Yung kontrabida. I forgot her name eh. Si Yeonjina. Yeonjina. Yung jowa ni Ido Hyun? Hanyejong din siya. Nagulat na lang din ako. May yabang ka dyan sa part na yan. Medyo. May pride ka doon. Oo. Kasi syempre parang, yun yung training namin, School of Acting. To be fair, gagawa tayo ng Cherish Maningat. School of Acting. Korean. Paano? Stand by and 3, 2, and cue. Ayoko na, ate. Ang hirap nung walang kailangan ko ng bubog. May araw ka din! Lakasan mo pa. Okay, yun. I love it. But you know what? I'm so excited for what's in store for your career. Kasi parang, kahit ang tagal mo na sa industriya nila, I'm saying sila kasi doon ka naman talaga, parang ang dami pang pwedeng gawin. Ano pa yung mga gusto mong gawin? Siguro, ko lang, parang pangarap ko sa buhay. Karoon ako ng award. Bigyan mo, may trophy. May trophy ako doon. Hindi yung ma-recognize yung acting. Or, let's make it happen. Or makita ko yung pangalan ko sa Cannes. What's stopping you? Diba hili ko sa tanong na ganun? What's stopping you? Kailangan ng role. What's stopping you? Wala naman. Okay. Pero yung kailangan ko lang ng role. Siyempre kailangan nila isulat sa role sa Let's make it happen. Let's make it happen. So ako pala mag-direct. Why? Why not? Nakapag-direct ko na nga sa Korea. Why not? Pangarap ko rin naman manalo ng best director. Oo, ako yung actor mo. Oh my God. Alam mo, meron akong perfect role for you. Ano? Principal ng Sakre. Hindi mo pwedeng, mas bata ng konti. Sorry. Hindi, may iniisip talaga ako. Ako yung young teacher. Meron akong script. Dapat kay Jenny Kakagisi ako bibigay. Pero sige, sa'yo ko na lang bibigay. Ano to? Hindi ko pa rin sabihin. Motherly figure na naman? Hindi. Okay. Sorry, hindi naman. Hindi Wala naman ako something against sa motherly figure kasi na-perfect ko na rin yung acting na yon. Kasi lagi kasi akong typecasted doon. Alam ko na, si Jenny Garcia pa rin, pero kasama ka. Alam ko na kung anong role mo doon. Sige. Hindi ko pa nga nasusulat. Pero may bubog din. Ay, grabe to. Ay, bubog talaga. Based on real life experiences to. Uy, sige. I look forward. Pipipray ko na to na matindi talaga. Diba, hindi ko pa nga nasulat yung treatment, tapos gano'n na agad. Pero why not? Nga, let's go. Kasi let's kung meron na tayong... Tinanim to sa puso natin ni Lord, diba? So, ibig sabihin, nandiyan diba? na siya in the present. In the yung future. path na yan, gagawin, sisementohan na lang ng DPWH. Ang tagal pa. Pero hindi. Sa Korea na lang tayo. Sa Korea. Yes, hindi, sa Cannes. France yun. Yun. Gusto ko lang makita yung pangalan ko sa Cannes. Kasi may mga iba na naman. Lagay natin sa Cannes. Yung may S. Yung mga loko, diba?
Sorry na. Yes. Yung mga joke ko, pasensya na. Hindi gusto ko yun. Di ba? Nagkakaintindihan Pero tayo. oo, yun lang. Makita ko lang yung pangalan ko sa kan. Masaya ka na. Siguro fulfilled na rin ako na para, uy, nakarating yung film. Kasi syempre, nag-indie film naman ako. Like yung totoo. pinaka-recent ko is an indie At film. really? Indie film, oo. Tapos nakadalawang, na siya, parang film festival. Yung isa nanalo pa ng best actor, yung main actor Anong title? namin. The Loop. Gagi, parang, ito. Rupu. Sige. Oo. Feeling era na naman ako. Oo. And then, yung anak ko doon, siya si Dokku doon sa dati kong movie. So, second time na namin na nanay and Wow. anak. Pero malaki na Congratulations. siya ngayon. Dati kasi dito lang siya. Oo. Si half din ba siya or full? Full siya, pero mas maitim pa siya sa akin. Oh. Yun. Pero kasi siya, very athletic, nagkakabayo, ganun peg. Nakatira siya sa Jeju. Ay. Oo, Jeju person siya. Yun. Nagre-relocate sila to Jeju kasi parang gusto nila ng healthy, ganito, ganyan. Ano, gusto nila magkabayo doon. Tapos nangangabayo siya. Oo. Kasama sa training niya. Oo. So yun. Shoutout mo siya. Baka manood. Siya talaga. Chiyo na anyong. Diba? Yan. Feeling era tayo eh. 나중에 또 더 좋은 작품치 좀 연기합시다. 지훈. 정지훈. Kapangalan niya si Rain. 정지훈. 정지훈 din siya. Pero yun. Oh my gosh! Ayun. 지훈 안녕. Anyang. Yan. So, dahil dyan, what can we look forward to sa mga susunod na mga pangyayari mo sa buhay? Naku, medyo to, nahirap to. Kasi medyo din to in a way, parang nakaka-frustrate in a way. Kasi, syempre, I'm also a teacher full-time. So, medyo yung nagbabalance din ako ng work, diba? So, there were so many instances na I auditioned. Yeah. And there were like big roles in a parang sequel na mga drama na nakukuha ko yung role, pero dahil sa schedule ko, they have to let me go. So medyo marami akong disappointments last year and this year. Wala pa naman this year kasi kakastart pa lang ng year na to. Pero yun, I'm kind of syempre looking forward din na I can audition more. Kasi feeling ko kasi medyo yung nara-write yung character na po pwede ko i-play, parang sobrang limit. Parang hindi man limited pero umuonti siya every time. Kasi syempre kahit nasabihin natin na the Korean industry is like flourishing, makikita mo na paunti yung movies na napoproduce. That's true. That is true diba? though. Aminado naman silang lahat dyan. Yes. So medyo hirap din talaga na mag-produce ng panibagong unless like kunwari mga Squid Game, yung mga talagang big time and all that. So yun. So medyo I'm still gonna continue yung ginagawa ko and I'm actually gonna audition for a new parang drama soon when I go back. So sana makapasa. Yeah. Let's see. And always know that kung ano man yung magiging next steps mo sa career mo, that's the perfect step for you. Yes. Always know that. I mean, what's yours will never pass you by. Amen. Grabe. What's yours will, it's true. That's why I've stopped panicking in my life. Yeah. Medyo kakailanganin ko rin siyang, laging i-meditate yon na, okay, you don't have, actually, for the past 19 years, wala naman talaga akong naging, 'di ba, sa mga pinlano ko, talagang pag iba yung path ni Lord, iba yung plan ni Lord, yun talaga, ililid ka pa rin niya dun eh. So, yun, medyo kinakailangan ko lang magkumalma minsan. Kasi syempre na, as an actor, desire ko pa rin naman na sana Lord marami pa rin this year, ganun. Pero never naman siya nagkulang sa akin. Like last year, you can still see me. So this year, I'm also like looking forward na I can still have like roles. Yeah. Kasi yun lang naman, kaya medyo, kasi syempre, marami din namang mga offers, like for example, like background. Kasi syempre, marami silang kinukuha for background. For background, eh. yeah. Kaya lang kasi, ang reason ko kung ba't hindi ko kinukuha yung background, ang purpose ko naman is to act. Correct. So, pag kinuha ko yun, parang feeling ko, ginagawa ko ba yung purpose ko? Correct. Or talagang gusto ko lang na nandun ako because ayoko makalimutan ako ng tao? Or para lang for your resume, or Oo. for your, para ma-post ka sa social media. Na hindi ko naman na-serve yung purpose ko na gusto ko umarte. At napakahusay mong umarte. Thank you. No, have you seen her? She's a really good actress. Thank you. Sino yung unang direktor Sa buhay mo? buhay ko? Kring Kim. Sabihin ko ba yung full name Wag mo? na. Ang lahaba eh. Yun. Pero yun. So, parang feeling ko na na-defeat yung purpose.
So, as much as possible, yung mag-aim tayo dun sa may role na na mga acting jobs. Yes. And of course, lastly, Cherish, what's your message for our viewers? Especially those who want to go to Korea, pursue acting, or just like for life in general. Wow, ang hirap niyan, te. Eme? Talaga. Seryoso, kasi parang, katulad nga nung sabi ko, di ba? I think parang, siguro 10 years ago, I stopped planning. Kasi, I just know that, dun sa life na, sa pinagdaanan ko, wala naman dun yung pinlano ko eh. And, when it's for you, if God has that, yung plan na yon sa buhay mo, it will happen. So, katulad nga na sabi mo, kasi ako, I'm very, very easy for me to worry, to panic, to be anxious. Pero parang through time, parang medyo, God has been like, parang giving me more peace in my heart na, anyway, sa akin ka lang naman maglilin eh. So ngayon, parang lahat na lang, okay, Lord, I want this in my life, but I leave it to your plans, dahil alam ko, that's the best. Yeah. So yun. So for me, yung lagi lang ako nakadepend kay God dun sa lahat ng step, sa lahat ng decision in my life. And nakita ko din naman eh, na yung perfect talaga yung plan niya for me. So siguro yun. Parang, if you are getting anxious because parang feeling mo yung mga plans mo sa buhay or yung dreams mo, yung ambitions mo, parang it's so hard. Pero kasi if it's for you, you're gonna get there eh. Yun nga lang, yung merong highs and lows. Yeah. Parang like ko sasabi na, our life is like a tapestry. And the tapestry, they have like bright colors and dark colors. You have shadows. But it's not beautiful if you don't have the dark parts, diba? So it also add into the depth, the beauty of your life tapestry. Kasama yun sa sa training mo eh. Kumbaga para mag-endure ka and you become stronger and you become the person that you are, diba? And that yung kung paano ka ginawa ni Lord, yung purpose mo. So yun, I think just accept na kung ano man yung nangyayari sa atin. Unless na lang yung talagang mo na magkasala ka sa buong buhay mo or like gawin mo yung mag-drugs ka. Wag naman ganun, diba? Yung decisions na like especially kung good yun for your path, for your career, trust that, alam mo yun, si Lord pa rin yung best pa rin yung purpose niya sa buhay mo. That's true. Yun. And yeah. So, and also for you, I'm just very, very grateful that you pursued your passion and listened to your heart because you're an inspiration to a lot of people. Grabe. Na, totoo, diba? Diba? Not a lot of people sabi ko nga, not a lot of people have the courage to let the light shine within them, shine bright. Very few people have that courage. And to that, we're gonna cheers to our friendship, to our careers, and of course, to everyone's happiness. Thank you so much, guys, for watching Think Talk Tea. We'll see you guys again next time. Kamsahamnida. Kamsahamnida.